Ayon nga sa guard ng Japan, nasabi niya na competitive ang kanilang grupo na kinabibilangan ng Guam, Syria at Iran, pero nasabi rin niya na kaya nilang talunin ang tatlong teams na ito at kumpiyansa ang Japan na sila ang lalabas na top 1 sa Group C. Goal nga rin nila na makuha ang FIBA Asia Cup title at posible nga nila itong magawa kung ang team o lineup na kanilang gagamitin ay ang ginamit nila sa FIBA World Cup. Nandyan si Watanabe, Kawamura at iba pang solid nilang players. Meron ngang pag-asa ang team ng Japan dahil pinakita nila ang kanilang galing noong FIBA World Cup at umabot sila sa Olympics. Ang naging score nga ng Gilas sa FIBA Asia Cup qualifiers ay 1 win at 1 loss sa pagitan ng Gilas at ng New Zealand. Magiging tiebreaker ngayon ang laro nila sa FIBA Asia Cup. Parang naging best of 3 series ang kanilang laro dito sa FIBA Asia. 19 points, 10 rebounds, 7 assists, 1 steal at 2 blocks. Ito ang nagawa ni Kai Sotto laban sa team ng New Zealand nung nakuha nila ang panalo. Ngayon nga na walang Kai, pansamantala ay kita natin ang epekto nito sa team ng Gilas. Hindi maganda ang takbo ng kanilang opensa at depensa, maging yung rebound percentage nila ay bumaba nga rin, kaya ang resulta maraming talo sa Doha International Cup at sa third and final window ng FIBA Asia Cup qualifiers ang team ng Gilas. Malaki ang nawala sa team natin simula noong hindi naglaro si Kai. Yung ambag niya sa opensa at depensa maging sa rebound nga rin ay nakabawas sa lakas ng Gilas. Alam na ito ng kanilang kalaban, lalong-lalo na ang team ng New Zealand na talaga namang inaatake ang butas ng kanilang kalaban sa depensa. Meron nga bang makapagbibigay ng impact na kagaya ng naibibigay ni Kai sa kasalukuyang Gilas players laban sa malalakas na teams? Sa ngayon ay wala pa, pero tignan natin sa FIBA Asia Cup, baka magiba ang takbo ng laro ng mga kasalukuyang healthy bigs natin at solid na performance ang kanilang magawa. Merong magandang momentum ngayon ang team ng Chinese Taipei. Banta sila sa Gilas sa Group D. Posible na magawa nilang talunin nga ulit ang team ng Gilas. Ito ay kung parehong laro ang ipapakita nila sa FIBA Asia Cup laban sa team ng Chinese Taipei. Isang quality big ang kulang sa team ng Gilas na magpapaganda sa kanilang laro dahil sa nakita nga natin na hirap ang Gilas noong walang Kai sa kanilang team. Quality big ang nawala, kaya naman quality big rin ang dapat na maidagdag sa team ng Gilas na tsak na magpapaganda sa opensa at depensa ng team. Imbalance ang laro at galawan ng Gilas noong nawala si Kai. Negative impact ang dala nito sa Gilas team at halos napunan ng lahat ng mga teams ang kahinaan na ito ng Gilas. Karamihan ng mga teams dito sa Asia ay lumalakas na nga at habang papalapit naman ang FIBA Asia Cup ay setback ang nangyayari sa Gilas team. Medyo malabo ng konti na ma-integrate kaagad si Milora Brown sa sistema ng Gilas kung magiging atrasado ang ensayo ng Gilas o kulang na naman sa oras o hindi sila maaga. Pero kakayanin naman na ma-integrate si QMB kung maagang magsisimula ang ensayo ng Gilas at magkakaroon sila ng maraming tune-up games laban sa ibang teams sa Asia na hindi nila kagrupo. May pag-asa pa ang Gilas kung may adjustment ng konti sa lineup at magawa nila ng paraan na mapunan ang espasyo na iniwan ni Kai at matapatan nga nila ang impact na nagagawan ni Kai sa Gilas team. Nakadepende nga sa kung anong klase ng laro ang magagawa ni QMB para sa Gilas team at kung makaka-adapt ba siya kaagad sa sistema ni Coach Tim Cone. Yung preparasyon nga rin ng Gilas kailangan na maging swabe, maaga ang ensayo at practice games at kumpleto ang mga available na solid players ng Gilas.